Yes po. So, para po simulan ang ating service sa hapon na ito, inaanyayahan ko po ang ating song leader to lead us sa ating congregational singing, Brother Joash. Po, magandang hapon po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang lahat na maaari po kayong tumayo sa ating pong pag-awit. Okay po, awitin po natin, Lead Me to Calvary. Okay po, verse number 1, see. King of my life, I go in now, why should the glory be? Lest I forget my born from lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thy agony, lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. Show me that over thou was laid, tender more than angels in robes of thine array, thy baby was thou slain. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. May I believe before to bear daily my cross for thee. Even thy cup of grief to share, thou hast forgone for me. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. Po, manatili lang po kayong nakatayo po sa susunod po nating pag-awit. Pag-awitin po natin, Calvary covers it all. Verse number 1, see. For nearer than all that the world can be born, was a message that came to my heart. Lord Jesus alone for my sin did atone, and Calvary covers it all. Calvary covers it all. My past with sin and shame, I still let me swear Jesus took my revenge. On Calvary covers it all. Upon the cross of Jesus, Calvary covers it all. My past with sin and stain, my guilt and despair, Jesus took
and say, my guilt and despair, Jesus took on in prayer, and Calvary's mercy how blessed the Lord, but my soul crying born, shall live in God's glory on high. Working gladness and song, and the one of the throne, and Calvary's mercy Calvary, mercy, my past is sin and sin, my guilt and despair, Jesus took on in prayer, and Calvary, mercy, Kailangan ko si Pastor Leona po na mag-opening prayer po. Yung kamulong kita mata, dakilang Diyos sa maraming sa langit, maraming salamat Panginoon sa kabutihan mo sa amin, iningatan ito Panginoon upang makarating sa lugar nito, sa tayo dalangin at sambahan para purihin ka, para pasalamatan ito Panginoon. Lord, I pray na ang iyong biyaya, ang iyong mercy Panginoon, tunay na maramdaman yung nasa ng mga anak ng Panginoon, pagpalain mo Diyos ang World Missions Conference na ito Panginoon, na marami pang kapasturan, mahamon, para magsuporta sa gawing misyon sa mga mananampalataya na pabilang sa Bible Baptist Church sa si Panginoon na mahamon muli at mag-recommend ulit Panginoon sa kailang commitment para sa 2024-2025 Panginoon para kapag suporta pa ng maraming mga missionary, local man o foreign Panginoon na kung saan ang kanilang panawagan ay sa ibang bansa Panginoon. Pagpalain mo ang leadership ni Pastor Joshua Pagal Panginoon at mga members at pamilya Panginoon at patuloy ang salamatan, patuloy na aking kong gawain Panginoon ay tunay na pagbigay katalakan sa inyo at maging ang aming mga tagapagsalita si Pastor Ramiro Lalia, si Pastor Absi de Garcia Panginoon na tunay na ang Holy Spirit ay tunay na makakilos sa kanila sa bawat isa Panginoon. Patawarin niyo kami sa aming nagpapakasala, pag-iingat sa mga wala pa rito. In Jesus' name I pray. Amen. Ito, hindi po natin awitin, Rescue the Perishing. Verse number 1, sing. Rescue the perishing, care for the dying, touch every victim from sin and the grave. We for the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful. Jesus will save. Doing us nothing, excelling, waiting the pen in the child to receive. Living the earnestly, living the gently, they will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful. Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, release thy word with the grace and sword. Touched by a loving heart, wakened by guidance, force that are broken will vibrate the sword. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful. Jesus will save.
that are awake, make shelter with them. Tell that we're under a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful. Jesus will save. Salamat po. Maaari po muna tayo makaupo. Tinatawagan ko po ang ating pastor, Pastor Joseph Tagay, para sa ating mission presentation. Magandang hapon po sa bawat isa. Sa mga fellowshipping pastors at mga guest speakers po natin. Welcome po sa Bible Baptist Church of San Jose City. Ngayong taon po ay kami po yung nag-host ng aming Third World Visions Conference. Ang aming pong tema ay Uncompromising Faith in Missions. And last year po ay sa biyaya po ng Panginoon, si Pastor Ramil din po ang aming pong speaker. Ika-3 taon na po namin since last pandemic po na kami po ay sa totoo lang po ay hindi naman po kami nawala sa pagsusuporta ng mission kung hindi nanlamig na po. So during the pandemic, there was a time na 3 months kaming 3 months bago namin may padala yung 3 months support sa Asian Baptist Meeting House. Ano po? Especially during the pandemic. At nagpray ako sa Panginoon, sabi ko sa Panginoon, Lord, I know na hindi ito tama na may mga projects sa loob ng local church at hindi po nabibigyan ng prioridad ang mission. So, nag-pray kami sa Panginoon and the Lord answered our prayer in year 2022. That was the first time na kami pumuli ay sabi namin tayo ay mag-host ng ating first World Missions Conference. And that time, kagaya po na pag-uusap namin ni Pastor Ramil kanina bago tayo mag-start, the first thing na lagi po nating naiisip at nasabi, especially tayo mga pastors, is the question na kaya ba natin? Kaya ba natin mag-host or kaya ba natin i-increase pa ang ating pong faith sa missions? And we pray by faith. We invited Pastor Natle in 2012. Sa biyaya po ng Panginoon, na-revive po ang aming missions giving. From 5,000 monthly to 12,000 by the grace of God in 2022. Kaya po sabi namin, gawin natin next year. Alisin natin sa ating vocabulary yung kung kaya ba natin o hindi. Ano po, the second year ay in-invite po namin si Pastor Ramil na i-challenge po kami. Ang aming pong tema is continue in this grace, sa pagbibigayan po sa vision. At by the grace of God, mga kapatid, that time, in-increase po ulit ng Panginoon ang aming pong faith. And we want to increase more this year. Kaya po sabi namin, ito yung naging after ng kay Pastor Ramil from 5,000 monthly to 12,000 monthly, naging 25,000 monthly. And last year, after po ni Pastor Ramil na mag-challenge po sa amin, we step out of faith, ay nag-increase kami na from 25 to 40,785 monthly. Ang amin po naging look forward na projected na goal namin. And from 13 missionaries, as of now, by the grace of God, I are supporting 106 missionaries. Kaya sabi namin sa mga members sa church, patuloy lang natin na i-increase ang ating pong faith sa missions. Amen, members? You know, there are so many challenges that we have been passed through the years. And alam niyo po, ako po yung nag-pastor noong 2019. And I just came to realize that hindi pala mahirap mag-pastor. Napakahirap. Especially po ang brother was the pioneering pastor here. Meron pa rin po in year 2022, kami po ay na-first 5 families been malis po sa church. And I was so discouraged that year, 2022. Sabi ko, Panginoon, ano mangyayari sa inyong gawain? But God compensated us but God is
comforted us. Sabi ko, with just a few people na natira po dito sa Bible Baptist Church of San City, nagtataka naman ako, saan namin kinukuha yung mga malaking missions giving? Sabi ko, some of them ay estudyante, college students, kayo start na mag-work, mga professionals na sabihin natin kung sa basihan lamang ng secular, ay iisipin natin yung mga nawawala ay talagang may mga kakayahan, if I may say those, if I may describe, Pero sabi ko, estudyante, mga professionals, nagugulit kami, ay ini-increase po ng Panginoon ng aming commissions giving. Kaya sabi ko, I came to realize, brothers and sisters, and pastors, fellow laborers, na talaga pa lang sa Panginoon nakasalalay ay tagumpay ng gawain po niya. Sa Panginoon po ang siyang kumahawak, ang siyang nag-orchestrate, ang siyang kumikilos po through God's people. Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa kanya po mga pagpapala, and we praise the Lord for, actually we don't have any accomplishment. Accomplishment pa rin po ito ng Panginoon sa kanya pong gawain. Kaya po ngayong hapon po nito, ang amin pong tema ay uncompromising faith in missions. Nawa, ini-increase ng Panginoon ay huwag pong mawala yung init po sa aming church. Pag-pray nyo din po kami pastors na ang init po namin sa pagsusuporta ng misyon, hindi lamang po foreign and local, ay wag po mawala sa puso po ng bawat mga mananampalataya dito po sa Bible Baptist Church of San Jose City. Kayo nga po lahat ng mga members po ng church, kasi yung iba hindi po nakarating, at may mga saging na important po sila mga lakad na binuntahan. Pero salamat po. Amen. Lahat ng members, ayan po. Salamat po sa inyo pong dedikasyon sa ating mission. I'm so happy na tayo po ay ginagamit po ng Panginoon. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Kaya pag nagpunta ko kayo sa church, hindi po kami marami, kampante lang po kami. Pero nagsusulwining po kami. At salamat po sa biyaya po ng Panginoon. So, this afternoon, bago po tayo magpatuloy, magbibigay lang po ako ng report. Ito, ginagawa ko po ito sa mga members every Sunday, na pinapakita po namin yung aming po mga target na goal every month po. So, alam niyo po, last year, from 25,000 monthly goal, ay naging 40 po this year, Pastor Rami. After po ng challenge po ninyo nung last year, na naalala ko po yung inyo pong preaching nun sa Woman at Zaripat. May mga naalala po pa yung mga members dito na galing po sa preaching nyo. Napaka-effective lang po na insecticide yung malaki 310. Kaya daw may mga kumita po dito dahil ang talagang insecticide ay malaki 310. Anyway, ito po yung amin pong naging ginawa ng Panginoon nitong buong taon po. And ito pong amin pong faith promise giving ay hindi po namin ginagalaw sa amin pong sariling projects. Meron po kaming funds for projects. Yun po yung amin pong stewardship giving. Yung mga pinapapagawa po namin ng mga improvements at saka sa mga building funds ay doon po namin kinukuha sa amin pong stewardship na inihiwalay po namin yan sa faith promise po. Kaya sabi ko po, salamat po at meron kaming nag-aasikaso ng amin pong monthly support, si Sister Ruth, siya po yung amin pong accountant po dito sa church na every 5 days before ng due date ay naipadala na po yung support. Simula po last year hanggang ngayon ay never po kami na-late na bigay sa biyaya po ng Panginoon. 5 days before the month kasi every 20th po, every 20th. 13th of the month or 15 na ipadala na po sa Asia Baptist Clearing House yung amin pong support. That may not be much, but sabi nga po sa Romans chapter 12, lahat po tayo ay mayroong proportion of faith. As of now, this may be the proportion of faith of our church as of now, but I believe that the Lord will increase. The Lord will give the increase.
Kaya po, ito po yung amin pong update po. So, noong amin pong April, unang buwan, pagkatapos magsulat ng commitment, ay pumasok po agad ang 99.76% na 40,690. Ano po? And then yung May, ano po ay medyo bumagsak. Ano po, 29,810, ano po nung month of May. And then yung month of June, parang pababa ito Ano po, actually, 28,750, ano po. In the month of July, medyo tumaas po. Praise God. Humabol po ng 118.52%. Itong napansin po namin, mababa missions giving namin ng June, July, August hanggang September. Hindi ko po alam sa mga ibang mga pastors po. May mga sinasabi sila within the period of time sa isang taon na mayroon talagang lean months po ba ang tawag dyan, no? Pero alam naman natin na walang gawat sa Panginoon, ano? So, nung August po ay 24,890, 61%. September, 33, 82%, 0.88. Noong October po, medyo humahabol, ay 122% of our monthly goal. Nung amin pong November po, ay tumaas na naman po ng 18%, 118.57%. Noong December po, ay bumaba po ng konti. And then, noong January po ay mas mababa. And then yung February po ay medyo tumaas, 85%. And then nung ito pong March ay konting-konti lang. Ano po? 96.97. Now, ano po ay kung titingnan po namin ito sa buong taon na period of time, ay nasa supposedly sa amin pong monthly projected monthly faith promise ay dapat aabot to ng 489,420. Pero as of now, ang pumasok po ay 451,335. Bukas po yung last Sunday ng March. May 37,000 po na kulang. Pag-pray niyo po na bukas 37 ang pumasok. Para sakto po sa buong taon ng atin pong faith promise commitment. Ito po yung lagi namin nire-review, pinapakita po namin sa mga kapatiran para po na-encourage sila. At binibigay ko rin po yung file nung atin pong, ano po ba tawag doon, yung designation ng mga missionaries po na ating sinusuportan. In as much as we want to support all the missionaries, kaya po ini-increase namin nag-pray kami na increase pa ng Panginoon ng aming faith. Wala na pong imposible kung dumating ang time na masuportahan po natin lahat. Amen po ba? Sa biyaya lamang po niya. Kaya yun po yung amin pong ginagawa. So this year, yun pa rin po ang amin pong goal at prayer sa Panginoon na i-increase na po niya yung amin pong faith sa missions. And nag-support din po kami ng mga local missionaries, mga kapatid. Ano po? At salamat po mga pastors. Ano po? At unlike before, for the past 2 years, na meron kaming World Missions Conference, ini-invite po namin lahat but I limit the attendance of some pastors this year. And sabi ko naman sa mga ka-fellowship na pastors natin, pasensya na muna kayo kasi gusto kong yung members ulit muna yung ma-challenge ngayong taon. Ano po, kaya gusto ko sila yung mahamon sa preaching. Anyway, nakalive naman po kami. If they want to listen and to be challenged, ay pwede naman po silang magpunta po sa page ng Bible Baptist Church of San Jose City. Pero members, salamat po. Pastor, salamat po sa inyo pong pagpunta. Ano po, blessing po ang inyong presensya ngayong hapon po rito. Salamat po sa Panginoon dahil kami, naturuan po tayo sa mission. Ano po, at yun nga po yung sabi po ni Pastor Ramil nung last year sa amin ay na-prove din po namin this year. Some of our brethren, mas mataas na yung kanilang faith promise sa kanilang tithes. Pero napapansin po namin, hindi po mas bumababa yung faith promise po sa general fund po ng church or sa tithes and offerings. Especially last year na
in-increase namin yung aming po faith promise. Nag-increase din po ang church funds sa biyaya po ng Panginoon. Kaya po, in-emphasize talaga namin na next year ay ibigyan natin, ipanalangin natin na i-increase pa ng Panginoon ang ating po faith promise giving so that many more missionaries ang ating pong masuporta at makabahagi sa gawain po na ito. Maraming salamat po and welcome po kayo dito sa ating pong church. Ito na po ang pinaka-fellowship natin. Mamaya may fellowship tayo sa Word of God. Bibigay po sa ating pong mga guest speakers, kay Pastor Arturo Garcia po sa Bible Baptist Church of San Fernando at saka po kay Pastor Ramil Elalia po ng Laloma Baptist Church. At salamat po sa Panginoon. Anyway, tayo po yung papatuloy po sa ating pong program. Kung may mga, ano po yung next po rito ay na po yung bahala ngayong hapon po rito. Thank you po, Pastor. So ngayon po ay makapaling tayo ng isang awitin magmumula sa choir ng Bible Baptist Church of San Jose City. So ano naman tayong for the sake of the gospel.
In the far distant land, Jesus, the one to show her God's love. No mother or father to wipe away her tears, she passed in the night alone. Bury my heart on the mission-filled Lord. I'll go to that young girl's gaze. I'll serve you no matter where the path may lead. Lord, please bury my heart. Mother grieves for a starving child. She has no shelter from the cold. Earthly provisions will ease their suffering, but who will feed their empty souls? Bury my heart on the mission-filled Lord. I'll give the gospel to the suffering ones. I'll go wherever you want me to go. Please bury my heart. Will you ignore these souls in the night? In the hearing cries, we're begging for someone to show them the way. We'll show you another one time. Bury my heart in the mission-filled Lord. These distant voices will read of pain. I'll do your will, no matter the cost. Lord, please bury my heart. I'll do your will, no matter the cost. Lord, please bury my heart. I'll do your will, no matter the cost. Lord, please bury my heart. Do your will, no matter the cost. Lord, please bury my heart. Lord, I give you my heart. Sa pagpapatuloy po ng ating program po sa hapon na ito, inaayaan ko po ang lahat na tumayo para sa isa pa nating congressional singing. Pinatawag ko pong ang ating song leader, Brother Joash. Tuwingin po natin, Living by Faith. Oh, there's someone, see. I cannot say what tomorrow will bring. You shadow or sunshine away. The Lord I know will lift up everything, and all of my worries fade. Living by faith.
sword that surrounds, obscuring the brightness of dawn. I never alarm but now over the skies, the master looks on the sun. Living by faith in Jesus above, trusting confiding in His great love. From all I'm safe, in His sheltering arm, I'm living by faith and feel no alarm. I know that His angel will carry me through, no matter what devils may come. Why should I then care, though the tempest may blow, if Jesus walks close to my side? Living by faith in Jesus above, trusting confiding in His great love. From all I'm safe, in His sheltering arm, I'm living by faith and feel no alone. Our Lord will return to this earth of today, our troubles will never be over. The Master so gently will lead us away beyond darkness heavenly shore. Living by faith in Jesus above, trusting confiding in His great love. From all I'm safe, in His sheltering arm, I'm living by faith and feel no alarm. Maaari po muna tayo opo. Handa na po ba tayo sa handa na po muli tayo mahawon sa pagbibigay sa pagsuporta ng mga misyon. So, para po sa pag-introduce na muna nating sasalita sa hapon na ito, tinatawagan ko po ang ating pastor, Pastor Joshua. Ang unang po nating speaker po ngayong hapon ay si Pastor Absody Garcia po from Bible Baptist Church of San Fernando, La Union. Ito pong church po rito ay product po ng Bible Baptist Church of San Fernando, La Union. 1937, yung aking pong father ko po, late Pastor Antonio Paga, ay sent out po ng La Union, pagpunta po rito sa San Jose City. And ang father ko po ay graduate po ng Mountain View, sa Angeles po. Pero naalala ko po, pag kinikwento niya sa amin yung history kung paano po siya napunta sa San Fernando, tumawag po si Pastor Bob Phillips kay si Pastor Jen na po ba yun o si Pastor Howard? Na kailangan po nila ng Ilocano teacher. Ano po? At isa po yung father ko po sa marunong po mag-Ilocano na hindi ko po namana. Ano po? Nakapagsasalta po yung father ko po ng Ilocano, Isnag, pati nga yung dito sa Ibaloy. Marami po siyang alam po na salita po na sabi ko nga pag nakakausap po ako ng mga pastors na naging friend ko ng father ko dito po sa taas, ay kinakausap po na po na kailang native dialect pero hindi ko po maintindihan. Sabi ko, pasensya na po kayo. Kami po hindi natuto. At nung time po na yun, na nangailangan po si Pastor Bob Phillips po ng Ilocano teacher, isa po, yung father ko po, yung pinadala po ng Mountain View na nag-work po sa staff, that later on ay tinawag po dito sa San Jose City, sinend out po ng Bible Baptist Church of San Fernando. At ang pastor po ngayon, ng ating pong
Santic Church ay si Pastor Absidy na siya po magbibigay po sa atin ng hamon ngayong hapon po na ito. Let us prepare our hearts as we listen to the preaching of God's Word. Shall we all stand up please as I call our first speaker, Pastor Absidy Garcia. Magandang hapon po sa ating lahat. Isang mapagpalang hapon po at mainit na hapon, mainit na araw. Mainit na po sa amin sa La Union, pero iba pala ang init din dito sa San Jose. Kaya naman sinalubong po tayo ng isang mainit na pagsalubong sa atin dito sa Bible Baptist Church. At bago po tayo po manalangin muna. Dakila namin Diyos, salamat po sa napakagandang araw na inyong binigay sa amin. Mainit nga po sa labas, pero ganyan din po sana kainit ang aming puso sa aming pagsisilbi sa inyo. Panginoon, salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa mga bagay na nangyayari sa aming buhay na sometimes hindi namin naiintindihan, yet Lord, by your grace, you allowed us to understand, and through your word, Panginoon, you are challenging us. Salamat sa iglesia ito na patuloy na gumagawa sa inyong mga layunin at hangarin na may preach ang inyong salita sa buong mundo. Salamat sa kanilang involvement. Patuloy po na inyong hamunin ang bawat isa, Panginoon, sa mga mensahe na naihanda at lalong-lalo na as they renew their commitment to you, Panginoon, that their faith increase because of your grace and because of your faithfulness. Salamat po sa bawat isa na nandito at pagpalain niyo po ang paghahayag ng inyong banal salita. Lalo-lalo na, Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas at may your Holy Spirit, O God, anoint the lips of your servant. I am nothing without you. Itago mo po ako sa lubod ng inyong pong kabanalan at your power. Lord, the blood of our Lord Jesus Christ, salamat po sa inyong pagliligtas sa amin. At yan din po ang alam namin na magiging tagumpay na ibibigay niyo sa amin because of our Lord Jesus Christ who have conquered death. So Lord, sa hapon na ito, ihanda niyo po ang aming mga puso sa inyong pong mga salita. At kayo po ang aming itinataas at pinapapurihan sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samot na langit. Amen. Takot na po tayo. Salamat po, Pastor Joshua, sa pribilehiyo na maging kabahagi po ninyo sa inyo pong ika-3 Third World Missions Conference. Ito pong church na ito, hindi ko po nakalimutan ko po nung ako po ay naging missionary din, nakalimutan ko na itong church na ito ay anak din pala ng Bible Baptist Church San Fernando, La Union. Kaya nung ako po ay napalik na po dito sa La Union at hindi ko na, parang hindi pa matagal, kailan na-promote si Pastor? 2019. And I was then the interim pastor of Bible Baptist Church during that time. At dahil tinitignan ko po yung mga files doon sa office at doon ko napatunayan galing na dito ang galing sa San Fernando Bible Baptist Church ang Bible Baptist Church San Jose. At naalala ko din si Pastor Antonio Pagad na kasama namin dyan noon nung ako po'y napunta dyan sa La Union 1985. Yeah, 1985, nandun na po siya at napakasipag sa nakasama namin sa mga soul winning. At though ang kanyang focus noon, tumutulong siya sa academy. At the same time ay Sunday school teacher ng Ilocano.
congregation, pero buti niyan na kaibigan at isang teacher din po natin dyan sa La Union. Kaya ako'y natutuwa na makita itong gawain po na inumpisahan ng ating pong kaibigan na Pastor Tony Pagad. Natutuwa dahil at nagagalak po na makita yung progress po ng gawain dito. Kaya kung hindi, yung mga hindi nakakita sa tatay noon, ay sabi nga nila, just look at the son. Dahil sabi nga nila, gwapo ang anak. Siyempre, hindi nawawala yung original. So, sabi nga nila, kahit ako po, yung tatlo ko pong anak, yung isa, sabi nila, kamukha mo talaga. Parang copycat, hindi. Sila yung mga Xerox copy, ako yung original. So, muli po, salamat sa pribileyo at kunin ko na rin po ito na oportunidad po na imbitahin po kayo sa April 26. Yun po ay unang gagawin po ng Bible Baptist Church to have a grand BBC family reunion. Lahat ng daughter and granddaughter churches ng BBC San Fernando ay inimbitahan po namin sa April 26. Na sana po makarating kayo. Yan. Whole day lang naman po yun. That is Friday. So, pwede po kayong pumunta at mag-attend po at maipakilala po kayo dahil marami po doon na hindi po kayo kilala na anak pala ng BBC. Ang Bible Baptist Church San Fernando, La Union. Sa Bible Baptist Church San Jose City. So, punta po kayo para makilala nyo naman yung nanay. Amen po ba? Ayan na ninyo yung tatay. Basta ang importante, may nanay. Okay. So, ang tema po ninyo is uncompromising faith in mission. At ang ganda po ng mga awitin natin, mga awitan, at ang ganda po ng tema dahil yan po'y patungkol din sa kung anong rason kung bakit pumunta dito o bumaba ang ating Panginoon Jesus dito sa lupa. And sabi nga nila, he is the first missionary. Yeah. Sabi nga nila na he gave the great example as a missionary. He sacrificed himself just for you and me. At bakit po nagkakaroon ng mga missions conferences? It's because of the souls of men. At bakit po itinatag ng ating Panginoon ang isang iglesia? It's because the focus is the souls of men. Bakit po nagkakaroon po tayo ng faith promise? Hindi po para magkaroon ng pera ang church, kundi para sa kaluluwa ng mga tao. Hindi po ba? Iyan po ang rason kung bakit po nagkakaroon po tayo ng faith promise giving. And especially, nagkakaroon po tayo ng missions conferences, and especially this World Missions Conference, because you are now involving yourself, and you involve yourself in a worldwide mission of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po nakakatuwang pakinggan na when your pastor started challenging you about your faith promise, yearly it increased. Amen. Hindi po dahil may kakayahan kayo, dahil may kakayahan ng Panginoon. Napagpalain ang mga taong tapat na gagawin ang kanilang responsibilidad para sa Diyos.
So hindi po sa atin yan galing sa Panginoon. I remember my pastor. Kasi pinapatunayan ko po, mamaya i-testify ko sa inyo yung pong sinabi ng inyong pastor na pagpapalain po yung gawain natin. Kung hindi po natin makakalimutan yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Ang misyon niya. So, hindi ko po makalimutan yung sinasabi ng aking pastor na kapag magbigay kayo ng faith promise ninyo at ang akala ninyo hindi kayo pinagpala ng Panginoon the whole year, kung naging tapat kayo, sabi niya, at hindi kayo pinagpala ng Panginoon, sabihin niyo sa akin at pwede kong ibalik sa inyo ang inyong mga faith promise. Kung hindi kayo pinagpala ng Panginoon, sabi niya. Pero huwag niyong sabihin, huwag niyong itotal yung inyong faith promise kung kayo naman hindi tapat sa inyong faith promise, sabi niya. Dahil alam ko, bilang pastor, sabi niya, alam ko yung mga nagbibigay at alam ko yung mga hindi naman nagbibigay. Kasi yan ay faith promise mo. Promise mo yan, hindi mo na ibigay. Next Sunday, sa susunod, dapat ibigay mo. Kasi pangako mo yan, sabi niya. It is true. You have promised to the Lord to give that by faith. Kailangan maibigay mo. Wala naman. For how many years na nandun po ako sa San Fernando since 1985, wala naman pong pumunta sa aming pastor na sinabi, Pastor, nalugi ako sa negosyo. Wala naman. So, yun din po ang naging challenge ko sa mga churches na pinastoran ko po. I pastored the church in Baguio City, High Crest Bible Baptist Church in 1993 to 2000 before I became a missionary going to Indonesia. At alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, that church sent out many missionaries. And not only that, their faith promise continued. And dahil hindi nila nakalimutan yung gustong mangyari ng Panginoon sa kanila, to be faithful, be obedient to the commission of God, to the mandate of God. Alam niyo, yung church doon ngayon, pag napupunta kayo sa PMA, nalalampasan niyo yung High Crest Bible Baptist Church doon. Pag pumupunta po kayo sa Baguio, especially visiting PMA, bago kayo bababa ng papuntang PMA, makikita niyo in the left side, the High Crest Bible Baptist Church with a 4-story building. Because of faith promise. At totoo po yan. And then, we came back, and yung church po na naiwan po natin sa Bandung, Indonesia, by the grace of God, ay pinapastoran din ngayon ng national. At, Pastor, inimbita tayo itong May, pero hindi ko pa sinagot yung invitation nila for their anniversary. Dahil, siyempre, bago pa lang po tayo na pastor ulit dito sa Bible Baptist Church. Tapos, iiwan ko ulit sila. Ewan ko, hindi ko pa nasagot. Talagang medyo mabigat pa yung aking pong puso. At sa biyaya po ng Panginoon, sila po naman ay involved sa misyon at nagpapatuloy yung gawain po doon sa Bandung, Indonesia. And then, we came back 2015 na sa buong akala po namin ay hindi po makapunta ng Taiwan dahil twice po na napunta kami doon at nakita po namin yung gawain doon. Kailangan din po nila ng missionary, especially po sa mga Indonesian na nandun. Kasi ang sumusunod po na tao sa dami ng mga OFWs doon, hindi lang mga Filipino, ang daming mga Indonesian. Kaya nakakapag-soluwining po kami dahil we can talk Indonesian. We can communicate with them. Pero hindi rin po kami pinayagan ng Panginoon na pumunta doon. So 2016 ay nabigyan po tayo ng pagkakataon na pastoran ulan isang church dyan sa La Union. Anak din ng Bible Baptist Church. Yung pinastoran ko po na church sa Baguio, yun ang unang misyon ng Bible Baptist Church San Fernando. Ang
formerly Trinity Bible Baptist Church. Then, nung panahon ko po ay napalitan nila ng High Crest Bible Baptist Church. So, yun yung unang mission po ng Bible Baptist Church. And then, pangalawa, yung nasa Bayumbong. And then, sumunod yata ito ito. And then, sumunod naman dun sa Bacnotan. At dumami na po. And dumami yung mga anak at apo. Kaya hindi ko alam kung sino po ang mga apo din na darating sa fellowship po. But anyway, yung church na binigay po sa atin ulit ng Panginoon noong 2016, yan po sa Nagilian, La Union, ay ganun din po. Na-challenge sila sa faith promise giving. Yung unang taon din na nandun tayo with a handful of people na natira dahil nga nagkaroon ng trouble. Kaya sabi ko sa Panginoon, parang troubleshooter na lang napagawa niyo sa akin. Dahil yun, pangalawa na church na wala ding pastor. Tapos itong pangatlo ulit sa may mother church na natin. Medyo malaking gawain na po ito dahil may eskwelahan din. So, panalangin niyo po ako. Tulungan niyo nga po akong ipanalangin. Because I need wisdom po and I need God's strength for me to be able to lead this ministry. At ang pinapanalangin ko po ay maribay yung mga churches dito po sa Region 1, especially in the work of foreign mission or world mission. Kasi nakafocus lang karamihan dyan ang sa amin lang, yung sarili lang. Kaya sabi ko, we are not building our kingdom. We are building the kingdom of God. It's just a privilege that we have to work together. Pero hindi lang po dito ang misyon. Ang misyon ng Panginoon is throughout the world. Going to the world. So, dahil the Lord bless the church and from 3,000 din yung kanilang faith promise. The first year namin dyan, 2016, weekly na faith promise nila, 3,000. That includes our, parang nandun na, parang kalahati na doon yung aming faith promise ng misis ko. Pero they have been challenged from 3,000, 5,000, 7,000, 9,000, 10,000, 12,000 weekly. That is weekly. Dahil nakita nila yung pagpapala ng Diyos. Pag hindi mo makalimutan yung mga kaluluwa ng mga tao. Amen. Kasi yan ang focus ko. So, kaya nga uncompromised faith in mission. Kaya sa hapon na ito ay gusto ko din po maging pagpapala sa inyo. And by the way, I was just accepted as the pastor of Bible Baptist Church last October po last year. Kaya hindi pa po matagal. Tapos, January lamang po ako na nag-resign as a pastor of Maranatha Bible Baptist Church ng Nagilian, La Union. And then also, I am watching another church in Baguio City, which is Grace Baptist Church. Kaya pa-travel-travel po tayo. Noong una is twice a month ako na umaakyat ng Baguio. Pero ngayon, dahil medyo malaki po yung responsibilidad sa Bible Baptist Church, ngayon isang beses na lamang po na umaakyat tayo ng Baguio. So, yun po yung gawain dyan. By the grace of God, I'm just testifying to you that hindi ka po malulugi kung gawin mo ang gusto ng Diyos na gawin mo. Magtapat ka lang. Hindi ka malulugi. Awan pa'y tinalugi na nagpudno kini Apo Diyos.
Kasi ti Ilocano kaya hindi ti karuksan. At kita Ilocano. O adumot ti Ilocano. Maawatan ti basit. Yan. Maawatan mo ti basit. Okay. Idakdakin tayo. Pasensyakin tayo Ilocano, tayo ti preacher yung kakapsat. Pag Ilocano, surusurun tayo na awatan. Amen? At kunayo ako, Panginoon, ibigay mo nga yung Holy Spirit mo to teach me all things. Kasi yun naman ang pangako ng Panginoon. To give us the Holy Spirit to teach us all things. Let's turn our Bible in Psalm 126. And I entitled the message this afternoon, The Three Absolute Truths That Determine a Good Harvest. Three absolute truths that determine a good harvest. Nakakatuwa po yung choir kanina. Talaga naman na, sabi ko, pag nandun sana si Pastor Joshua, sabi ko, Pastor, ang ganda ng choir mo kasi may past, present, and future na dyan. Amen. Amen? Yung membro ng choir, may past, present, and future. Kahit wala na yung past, mayroon pang present. At yung present magiging past, mayroon pang future. Ay yung dalawang chikiting doon kanina, talaga baka magiging preacher ang mga ito. Pastor. Amen. Ganda. So, nakakatawa, pati yung spatial number, dinitignan ko, mga men, past, present, future. Alright. Ang hirap mo kasi pag ganitong hapon na ganito, tapos malamig pa. This is a holy hour. Totoo po yan. Kaya medyo lang natin. Di po tayo makatulog. Alright. Sa Psalm 120, is very familiar po ito sa atin na verses. 5 and 6 say that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Brethren, we are witnesses of our Lord Jesus Christ. And I'm talking to the saved, a true believer, the Christians who are a follower and the disciples of our Lord Jesus Christ. Amen. And if you are here this afternoon that you are not, you are still doubting about your salvation, then you need to be saved. Amen. Because this message will be for all those who are a disciples of our Lord Jesus Christ, the follower of our Lord Jesus Christ. God saved us with a purpose. And we have to understand that this purpose that He put us in is still in accordance to His will, the souls of men. Amen. Hindi po nawawala ang kaluluwa ng tao. Amen. Sa plano niya, sa buhay ng bawat isa. Amen. Kung bakit po tayo iniligtas ng Diyos. Ngayon, tandaan po natin na sa gawain na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, the work and the ministry that God entrusted to us, He wants others also to know Christ through you. Amen. Hindi naman nila makikita ang Panginoon sa isang tao na nagsasabi, I am the appointed Son of God. Ay, hindi nila makikita yan. Dahil hindi naman totoo yan. Ang totoo yung nagsasabi dito mismo sa salita ng Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya kung may isa man na tao
na nagsasabi na siya si Kristo, bulaang propeta yan. At hindi totoo. Dahil nag-iisa lang ang ating Panginoong Hesus Kristo. May salaon ni Kristo. Numapay mang tayo dito na Kristo, iya bulangan. Marami po na naririnig yan dyan sa bunga. Pero sa salita ng Diyos, iisa lamang po. We are testifying of what Christ had done for us in saving us from sin. We want to see great harvest of souls. Amen. And that is God wants to see through those churches. Pero paano po? Sabi nga ni Pastor kanina, ito lang po kami, not many, but kasi hindi naman nasusukat the greatness of members or the number, hindi naman nasusukat sa numbers lang eh. But the faithfulness of those who are serving the Lord. Eh, tignan niyo po, kahit na ako ngayon natutuwa dahil na kahit na sabihin na natin na kukunti lang, pero halos parehas na yung faith promise nila dun sa faith promise doon sa church na iniwan ko, doon sa Maranatha. Ako talaga naman. Tapos ma-challenge pa kayo ngayon. Ito-doble pa ninyo yung inyong faith promise. Talagang, pero hindi naman po ito competition. Let God speak to you what you can promise Him to give. Kasi mayroon namang nagbibigay ng kanilang faith promise dahil lang sa bugso ng damdamin. Ay, subukan ko nga rin para mapagpala din ako. Oh. Okay? Hayaan mo na ang Panginoon, when you are talking to Him about how much you're going to give in your faith promise, hayaan mo na siya. And He will, because you experience God's blessing on the past, and then you want God to increase your faith, sige, subukan mo rin. By faith, i-increase mo this year. Amen. Kasi hindi ka pinabayaan ng past. So ngayon, nakita mo yung kamay ng Diyos, hindi ka pinabayaan, increase. Alam niyo po, diyan sa Region 1, kaya nga sabi ko, ang ganda na, siguro ito na rin yung plano ng Panginoon sa amin po na hindi kami nakabalik sa foreign field para maging challenge din po sa mga ibang churches doon, especially in the work of foreign and of world mission. Encouraging them to support world mission. Amen. Kasi most of those churches are just looking into their own areas, in their own Jerusalem, in their own Judea, and even to their Samaria, but forgetting to the uttermost part of the earth. Kaya maganda habang nag-uusap kami kina Pastor Ramil na there will come a time na imbitahin ko sila para maging example po at challenge po sa mga churches po natin diyan sa La Union. At yun din po ang gusto namin mangyari in this April 26, Pastor, if you are free on those days. Kasi yung 28, yun po yung anniversary din ng church namin. Pero yung 26, Friday po yun. Kaya pwede po. Friday. Yeah, 26. So, this afternoon, I want to read to you 3 absolute truths about the harvest. Sabi ko nga, this message is for the disciples, the believers. Una, very, very basic po ito sa atin, pero sometimes we are forgetting the truths out of this truth. Una, proper understanding about the harvest. A proper understanding about the harvest. Dito po, alam ko po na naintindihan natin yung pagsasaka. Sino po ang magsasaka dito? Amen, si Pastor Loyola. Ako din po, naipanganak ako sa
doon sa sakahan. Yan. Hindi man ako, may panganak. Lumaki ako sa sakahan. Pasensya na po kasi hindi tayo Tagalog. So, awatin yun. Parang ganun po yun. Naipanganak ako sa city, kaya lang lumaki doon sa sakahan. Dahil lumipat nga po ang aking parents doon. At nakita ko po at lumaki ako doon na bilang magsasaka din. And how they raise up crop. At nakakatuwa kapag mayroon ng harvest, di po ba? Pero totoo po itong sinabi dito sa ating text. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. So, they that sow in tears shall reap in joy. You know, in Bible times, Israel began their harvest time not until after Passover, that is mid-March, and extended into April. The first harvest is their barley harvest. And then the second harvest would be wheat harvest. They both finished by the feast of the Pentecost, when the first fruit of the harvest were carried to the temple. And when these people are harvesting, they are rejoicing because of yung dami ng ani nila. Siyempre, bilang magsasaka, kapag binibisita mo yung iyong sakahan at maganda ang bunga ng palay, uy, maya. Maganda. Matutuwa ka, di po ba? Pero pag bisita mo to, namumunga nga. Tapos, hinayaan mo dahil nakita mo na namumunga na lang. Hinayaan mo, pagbalik mo, anong nangyari? Ba kinakain na ng mga peste. Yan ay yung pula na. Kasi peste na. Kasi hindi na yung kasing may-ari ng sakahan na yun, hindi niya ginamit yung Malakay 310. Oo, kasi ang akala niya, okay naman yung aking marami akong aanihin yan. Kahit pag-ani ko na lang ibibigay. Ayun. Nakalimutan niya na gamitin yung Malakay 310 sa simbahan niya. Kaya pagbalik, bakit nagiging puti na yung mga bunga? Upus gaya mo eh. Yan. Yan, ang magiging problema. But we must, first of all, understand that this harvest is God. God's harvest. Remember in Matthew chapter 9, verse 38, when he saw the multitude and he was moved with compassion, and then he says that the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. And then he said, pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. So this harvest, where we are in right now, is God's harvest. Amen. And so never in this world, churches or leaders in churches, never they would say, this is my church. No, this is God's church. Amen. Kasi may mga big shots. Yan, sabihin na natin, big shots. Look at my church! Yan, ako po, kapag nakakarinig po ako ng ganung mga terminal, naku po, Panginoon, patawarin niyo po kami. This is not our work. This is God's work.
And understand that the harvest we are in is God's harvest. That's why we continue to pray, God, send more laborers into your harvest. That's why in our churches, we continue to pray, Lord, send or call someone from our church, our men. Lord, wala namang mga lalaki sa aming church. Sige, pati mga babae, tawagin niyo kasi we need soul winners. Amen. Ang mga babae, hindi naman ang palaupo dyan na nakikinig lang. No! We can go out and serve like Mary. We can also prepare things like Martha. Everyone has services for the Lord. Understand that this harvest is God's harvest. Amen. And there can be no harvest without sowing. Proverbs chapter 20 verse 4, the Bible says, the sluggard will not plow by reason of the cold, therefore shall he beg during harvest and have nothing. Eh, siyempre, nagsado. Kasano ngayon. Ang ginagawa na lang, question, negatibo. Pag mag-attend ng church, negative. Pag tinamaan ka, tinatama na naman ako ni pastor. Ako na naman ang nakita. Madami yun. Hindi ko makalimutan yung kwento ng isang pastor na kaibigan po natin, galing sa Mindanao. Sabi niya, etong mga taong negatibong iniisip, pati ang Panginoon pinay-question. Itong taong ito, one time, nakita niya yung puno ng mangga na napakalaki. Pero yung bunga ng mangga, mga ganito lang. At tumawa siya. Nakita niya yung bunga ng kalabasa, ang laki. Sabi, pati yung Panginoon parang hindi magaling ang Panginoon na lumika itong puno na ito. Ang laking puno pero ang liit ng bunga, itong kalabasang ito. Liit pero ang laki ng bunga. Dumating yung breeze ng hangin, palayupoy ko namin diya kilohanon niya. Nakatulog siya. Lumakas yung hangin. Nahulog ng isang bunga ng mangga, natamaan siya. Alam niyo, sabi niya, Panginoon, ang galing mo. Salamat, Panginoon. Hindi bunga ng kalabasa ang bunga ng mangga. Dahil kapag ang bunga ng mangga na ito ay kasi laki ng kalabasa. Ay! O, diba? Pasalamat. Puro negatibo. Right? There can be no harvest without sowing, so we have to sow. Be not deceived. Galatians 6:7, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Amen. Sa ganda po sa prinsipyo po ng pagtatanim, talaga naman na kapag may tinanim ka, may kakanihin ka. At ang prinsipyo ng pagtatanim, pag may tinanim ka, hindi lang yung measure na itinanim mo ang aanihin mo, it's always more than what you sow. Amen. Kasi nga sabi nila, one kernel of corn can produce at least 200 kernel of corn. Brethren, if that is the principle of sowing and reaping, let us go more and find souls and then sow the seed of the gospel. And then as we are sowing, then more and more harvest will come. Amen. Your faith promise, that is sowing. Amen. Ang akala natin, baka kasi sabi ng mga iba, may narinig po akong ganito sa isang church. Parang si pastor, parang puro pera. Kasi faith promise, yun. No, yung tithes. And by the way, pag inalis natin yung tithes, kawawa ka. Dahil sa Panginoon yan. That is not even part of our offering.
That is the Lord's. Ang offering, yun na, yung ating mga faith promise offering. Yung ating mga commitment sa church. Yan na. Mga building offering. At alam niyo po, kaya nga, talagang hindi, dagdag ako sa loob ng sasakyan, Panginoon, salamat sa inyong pagpapala sa mga taong tapat na nagsisilbi sa inyo. Kasi alam niyo po, nung pumunta ako dito, nung na-promote po si Pastor Tony, hindi pa ganito. Kaya if you have seen the Father, you have seen the Son. I mean, you have seen the Son, you have seen the Father. Yan. Ang alam ko po, pumunta dito si Pastor Tony na nag-start out of nothing. Na may mga pagkakataon noon, kasi nga mga estudyante pa kami noon, na pag mag-attend siya ng missions conference, talagang nasasabi din niya yung mga saloobin niya. Kaya may mga pagkakataon na siya ay nagtatanim din ng sibuyas. Farming. Doon mo makikita ang kasipagan ng isang pastor. Even Apostle Paul, remember, he's not just focusing on the soul. Yes, he's focusing on the souls of it, but also he's a tent maker to sustain himself. Kasi kailangan din po natin yan eh. Pero ngayon, ganda ng talaga naman pinagpapala ngayon ang anak ni Pastor Tony. Talaga naman. May meron na kayong anak? Wala pa. Magkakaroon pala. Kakaroon pala. Coming soon. We'll pray for that. Pero, alam mo, Brad, Pastor, kasi may mga kaibigan kami na gano'n ng may 5 years, ang katagalan, 10 years. Pero walang imposible para sa Panginoon. Kaibigan tayo sa Singapore na more than 10 years. Kasi, yes, 11 years. Ngayon, tuwang-tuwa sila dahil magkakaroon na sila ng anak. So, just be faithful. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. If you want to reap precious soul, then sow precious seed. Be faithful in your faith promise, and you will just surprised when we will reach heaven because of your promise, faith promise, and your faithfulness of giving it. In heaven, there will be people that will come to you. Hoy, primikasi ba niya? Karena kalian mendukung misi di Indonesia. Pendeta Garcia datang di daerah kami dan kami diselamatkan. Lawatan niyo di dyan? Hindi nyo naintindihan dahil lahat sa Indonesia. Sabi ko na kami, nagpapasalamat kami ng marami dahil nagsuporta kayo ng isang misyonaryo. Ang pangalan niya, Absidi Garcia, pumunta sa aming lugar. Inihayag ang salita ng Diyos, kami naligtas. Salamat sa inyong suporta at panalangin. Hindi, ang gandang pakinggan, ay kayo pala yun. O, kasi in heaven, sabi nila, anong lingwahe sa langit? Pagdating natin doon, kasi may mga Indonesian. Lalo na dito, sa Pilipinas na pagpunta mo dito sa Ilocos, Ilocano, pagpunta mo sa Mindanao, Ilonggo. Pwede, alam nyo, pwede magkaintindihan. Yung nga si Pastor nga, si Mrs. niya pala, ang Ilocano. Hindi. Hindi, ang nanay niya,
Ilocana. Ang tatay niya, Ilonggo. Kasi hindi po pwedeng Ilocano at Ilonggo ang mag-asawa. Hindi po pwede. Kailangan Ilocana at Ilonggo. O kaya, Ilocano at Ilongga. Pwede. Hindi pwedeng Ilocano at Ilonggo. Hindi pwede. Walang rata. Pangalawa po na ating titignan. So, proper understanding about the harvest. Na sa Kanya, tayo, it's only by His grace na nandito po tayo sa gawain ng Panginoon. Intindihin po natin na kahit na pumupunta tayo, nagsosoul-winning, bakit hindi naman sila nagre-respond? Huwag kang malungkot dahil ito ay gawain ng Panginoon. It is God in His proper time that He can save that soul. At hindi natin pwedeng sabihin na, ay, naligtas sa lakan ni Jay, naligtas yun dahil sa akin. Hindi. Naligtas yun dahil sa Panginoon. Pangalawa, a passionate commitment in the harvest. A passionate commitment in the harvest. In order the seed sown, there must be an attitude of compassion. There must be an attitude of compassion. You see, any church that have been started will never grow if people that were there or that are there have no compassion. And they have no compassion with the people. Brethren, the fact that God saved us, huwag mong sabihin na ako lang kasi ang Kristiyano sa aking pamilya. Sapat na po yun na maging ilaw sa isang pamilya. Dahil hindi naman basta na naliligtas ang buong pamilya. Nakakita na ba kayo na all of a sudden, ang buong pamilya naligtas? Hindi po, mayroong gagamitin ng Panginoon isang kaluluwa dyan sa isang pamilya at dahil sa isang kaluluwa, sa isang pamilya na yan ay nagpatutuo at nakita nila si Kristo sa buhay ng taong ito at sila po ay nasilaya at nakita ang pagmamahal ng Diyos because He had compassion with these loved ones and so they also followed Jesus Christ. That's why the Bible says, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Let your light so shine. And then there must be a proper recognition of the quality of the seed we are planting. Recognition of the quality of the seed we are planting. We are not using our own words. Kaya nga hindi natin sinasabi na ako ang daan. O ngayon, nagtatago. Ako ang hinirang na daan patungo sa Ama. Saan siya ngayon? Wala na yung daan. Pero salamat sa Diyos, pinakita sa atin mula sa Kanyang salita ang totoong daan. At yan ang ating Panginoon Jesucristo. And hindi lang po yan. Ipinakita sa atin kung ano ang dapat para ang mga tao ay makita nila yung pagmamahal ng Diyos. We have to preach the Word, sow the seed of the gospel, plant the seed of the gospel, because faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Why? Because this is the Word of God. We have in our hand the living Word of God. This is the power of God unto salvation. And this is the prerequisite of faith. Ay tignan po natin dun po sa buhay ng mga manampalataya doon sa Hebrews chapter 12.
Sa Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11, the people of faith. In Hebrews chapter 12, the pattern of faith. Bakit pattern? Kasi nga, doon natin makikita yung mga yung mga heroes of faith doon sa chapter 11 ng Hebrews. And then if you go to chapter 12, then they are the clouds of witnesses, including our loved ones that gone away before us. And they are there, at alam niyo po, yung cloud of witnesses na nandun, kasama pala niyo yung mga mahal natin sa buhay, na ligtas, na sila ngayon ang nag-cheer sa atin. Magpatuloy kayo, marami pa tayong kaluluwa, mga mahal sa buhay na hindi pa ligtas, puntahan niyo sila. Amen. Yun pala ang mga ginagawa natin. Hindi ko naman sila naririnig eh. Hindi, naririnig mo yan every time the pastor preach to you the Word of God. Pero, tayo lang naman kasi ang, hindi sa akin yan. Siguro siya. Siguro siya yung tinatawag. Hindi, tayo po lahat. We are called to be the witnesses of our Lord Jesus. We are called to serve. Say to serve. So, kailangan po natin intindihin po itong pangalawang katotohanan. Kung gusto po natin magkaroon pa ng mas marami pang ani. Not just proper understanding about the harvest, passionate commitment in the harvest. Pangatlo po, para matapos. Patience in the harvest. Patience. Kailangan po natin ito. They that sow and till shall reap and joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Amen. Sino po sa atin dito ang nagtanim ngayon, bukas, nag-i-expect na ng ani? Hindi naman po ganun kabilis. Patience is in need in waiting for the harvest. In James chapter 5 verse 7, the Bible says, "Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord." Patience. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it until he receives the early and latter rain. God wants us to have patience in waiting for the good harvest. Kaya, ganda, sige lang, tagil lang tayo. Kasi yan naman ang the uncompromising faith and mission eh. Tanim ka lang. Dahil sa pananampalataya natin at sa pangako ng Diyos, God is going to give us the harvest if we have patience waiting for it. Remember that the law of the harvest would take time. So patience is needed. Because the Bible says, "He that goeth forth and weepeth." Mayroong mga pagkakataon talaga na iiyak ka dahil yung mga pinupunlaan mo ng salita ng Diyos, kukutsain ka. Yung mga sineshare mo ng salita ng Diyos, sasabihin pa, mga bagtik yan. Sino po ang napagsabihan na gano'n? Ang father ko po noon, pati kapatid niya, sabihin sa kanya, "Ano yan, Manuel?" Kasi ang tatay ko, pastor din. Naging pastor na, sumunod po sa akin. Nauna po akong nagpastor. Kaibigan din po ni Pastor Tony. Nauna lang po akong nagpastor. Sasabihin ng kanyang mga kapatid, "Ano ba yan, Manuel? Nagpapastor ka na nga ng Kalabaw, magpastor ka pa na yan. Ano yung pastor pa? I-concentrate mo na lang magpastor ng Kalabaw." Yun, sabi sa kanya. Kaya, gusto man niyang i-share ang salita ng Diyos sa kanila.
May hawak pa lang na Biblia darating sa kanilang bahay. Sasabihin, ay, alam ko yan, Manuel. Iko-convert mo ako dyan. Iko-convert. Kaya, walang haharap sa kanya. Pero alam niyo mga kapatid, ang hindi ko makalimutan, bago kami pumunta ng Indonesia, that was 2003. Early 2003, April, na pumunta po kami. Alam niyo, March may nangyari. March, nag-usap kami, sabi niya, anak, bago ka man lang pupunta sa Indonesia, subukan mo ngang ikaw ang mag-share ng salita ng Diyos sa aking mga kapatid. Alam niyo, sagot ko sa kanya, paano natin i-gather ang iyong mga kapatid? Ni ayaw ka nga niyang, kahit na tumuntun lang doon sa kanilang bahay, ayaw ka papasukin. Gusto, tatawagin natin sa bahay, di mas lalo na, ayaw nila yan. Paano? Pero alam niyo, ang galing ng Panginoon. Kinuha ng Panginoon ang aking tatay. Lahat sila pumunta. Palit-palitan ang mga pastor. Naghayag ng salita ng Diyos sa kanila. So pagdating ng panahon, wala na silang masabi, ay, walang nagsabi sa amin ng ganito. Wala. Dahil iba't ibang pastor na. I mean, mga pastor natin, mga Baptist pastor sa Isabela, pumunta lahat sila doon and they preach the gospel. At ako rin po, muntik akong sabihin sa kanila, kayo, nandito kayo. Noon nga, ayaw niyong pumunta dito. Gusto kong sabihin sa kanila. Pero hindi ko sinabi. Mas lalo silang masaktan. Kasi habang nagsasalita ako, dumating yung isa, pumunta pa dun sa, ay, amin ko! Mga sangit-sangitan. Nung buhay, parang nandidiri sila sa kanya. Pero nung patay, parang kilala na ano. Pero at least they have heard the gospel. Another thing, there is a sure reward in waiting for the harvest. They that sow in tears shall reap in joy. Amen? Di ba? Natutuwa ka kapag yung mahal mo sa buhay ay pinapanalangin mo. Pagdating ng 5 years, wala pa, pastor. Keep on praying for my loved ones. Pagdating ng 10 years, wala pa, pastor. Bago ba lang ako mamatay, maligtas. 16 years, wala pa, hindi pa ligtas. Pero buhay pa naman, sige, panalangin mo lang. Ayun pala, nagkasakit yung pinapanalangin mo. Tapos sasabihin, ayaw kong mamatay, paano ba pumunta ng langit? O at least, nasyahan mo, right? Kasi meron po akong ganyan, lola ko mismo. Ewan ko nga ba kung bakit. Ang lola ko na doon na siya nakatira sa amin, ayaw pa niya sa tatay ko. Kasi nga nanay ng mother ko. Palaging parang hindi niya inaisip na nakatira siya sa bahay ng tatay ko. Palagi ang ikaw, Manuel, kung ano-anong tinuturo mo sa iyong mga anak. Mga ganun sa... Pero alam nyo, ako naman ang paborito niyang apo. Pag gano'n na nakita niya ako na pag nagagalit na gano'n, pag lola, tapusog, wala po. Subside yan. Pero alam nyo, pag isi-share ko ng salita ng Panginoon, kikinig lang yun pero kasi apostolada yun ng Pilipina Independiente Katolika. So, apostolada. Ay, hindi. Basta-basta maniniwala yun. Pero alam nyo, nung nandun ako sa San Fernando, nag-aaral, nagkasakit. Tinawag pa ako from San Fernando, La Union. Umuwi talaga ako ng Santiago para lang maihayag sa kanya ang salita ng Diyos. Talaga naman na parang bedridden na siya.
May tumanggap. Amen. Tuwang-tuwa naman ako. So, sinare ko sa mother ko, "Ay, ang ganda, buti na't na-sharean mo. Ikaw ang tinatawag niya. O at least kapag namatay, alam na niya kung pupuntahan niya. Pero nung umalis ako, akala ko nagpatuloy talaga. Aba, tinawag yung kanyang mga anak. Anong sinabi niya sa kanyang mga anak? Mag-alay kayo ng baboy, ng manok, kasi may... Ayun, nag-atang. Aba, gumaling naman. Pero hindi naman yung atang niya nagpagaling. Ay, nag-pray kami, napagalingin siya ng Panginoon. Tapos, nung umalis ako, nagpaganon. Kaya, parang nasuya. Alam niyo naman, mga pagganon. But anyway, we were able to share the Word of God. Sa tagal na panahon, may pinag-pray pero may isang tao, pag naligtas, talaga naman na matutuwa ka. Amen. So don't stop praying for your loved ones. Don't stop involving yourself to mission. Because the Bible says, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheep with him. Alala ko pa ito kapag anihan po namin ng palay, mag-iiwan yan ng father ko ng ilang, anong tawag doon, yung sa kinilang. Yeah? And then sabi niya sa amin, ikaw, absolutely, yan ang sayo. Pero ikaw kami nang aani, kami nang, talagang, at kami na rin magbibenta niyan. Sa amin na yun. Yun yung konsuelo namin. Alam niyo, kapag gano'n every time na anihan, gano'n ang gagawin ng father namin, tuwang-tuwa kami kasi that's the time na talagang masaya kami, pupunta doon sa, hindi ko agudong. Yeah. Kasi pag nasa baryo ka, pupunta ka sa town, agudong ka. Yeah. Diba? So agudong ka, wala, agudong kami. Pag agudong, ibig sabihin yan, may mga babili ka, may mga pera ka. Yan. At tuwang-tuwa kami kasi agudong kami with the sack of rice, the Rabauti tricycle, and then ibebenta namin yan. Sa amin yun. So, bringing his ship, talagang there is joy. Brethren, when you see someone saved, will be saved, talagang there is joy. Ang no, dati na isalakan, again sa salakan lang dahil, kung namtupay laan mo. You have to rejoice. Amen. Because even angels in heaven are rejoicing for that one soul to be saved. Amen. Isaiah chapter 55 verse 11, so shall my word be, he that goeth forth out of my mouth shall not return unto me void. Just keep on sowing the seed. Harvest will come. Be patient in the harvest. And in conclusion, God wants to accomplish something for His glory. But the key to see the harvest of soul, we must sow the seed of the gospel. And then let God give the increase. Amen. Will you join the others who are now planting the seed of the gospel? Remember, they that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth, hindi yan darating kapag nandito lang po tayo. Hindi yan darating kapag wala po tayong ginagawa sa mission. And thank God you are doing the mission and then increase your faith. Amen. And tomorrow you will do that. Shall reap in joy. Of bearing precious seed shall doubtless come again, rejoicing, bringing his sheep with him. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa hapon na ito. Salamat po sa unang hamon po sa amin. Nawa magpatuloy po kami sa paghahasik ng iyong banal na salita. Salamat po sa pribilehyo na niligtas niyo po kami. Salamat po sa pribilehyo na naging parte po ng isang iglesia
in this church, O God, especially the members of this church, that they will continue to sow the seed. Lord, that we really had the proper understanding about this harvest, that this is your harvest, O God. And you save people, but you use us, O God, to find them. Continue, Lord, to increase that passion in our hearts, a commitment in this harvest, in this mission, O God. Help us to have patience in the harvest. Bless your people. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Are you blessed? Kaya mga members, just keep on. Last time po, last March, ay meron kaming once a month church soul winning every first Sunday of the month. Minsan first Sunday, minsan second Sunday. Hindi na uwi yung mga members. Dire-diretso na, pagkatapos ng service sa hapon, na bus. Kasama ko ang mga members, nakakatuwa. Mga bata, pag walang tao, ilalagay sa mailbox yung trucks or isisiksik sa gate. Alam po ninyo, hindi sayang po yan. Ating ginagawa sa mga kaluluwa. Amen? Pag isa lang dyan, makabasa, kilusan ng Panginoon, maunawaan niya yung nakasulat sa gospel tract. Sabihin ko po sa inyo, napakasaya na makakita na mga kaluluwa ay naliligtas. Kaya, praise God. Noong nakaraang buwan po ay dito kami sa barangay po namin. Sabi namin, subukan natin karakitin. 38 barangays of San Jose, nakakalima na kami. At ikutan natin, ano po, kami po ay, ni Mrs. ay araw-araw po kami lumalabas, nagbibisita. Pero may time na kasama ko po ang church na meron tayong soul winning na lahat ng mga members, we encourage them to be involved. Amen? And you can never tell how God will work with those souls na inyong nasyaran at nabigyan po ng gospel tracts. At yan nawa ang wag po mawala sa ating pong church members. Ano mga member, yan ang ating i-prioritize. Kaluluwa. Salamat po sa mensahe. 3 absolute truths about the harvest. Are you blessed? Amen. In as much as you want to give the invitation this afternoon, mamayang hapon po, after po ng ating pong last speaker, we will have the invitation for the first message and the second message. But right now, sa ating pong program, salamat po sa mensahe na binigay sa atin, sa challenge, reminders, review. Amen, members? Yan ang gusto natin, kung tayo nagsa-challenge, hinahamon, re-remind po tayo. Ang next part po ng ating pong program is we have a 10 to 15 minute break. Pray muna tayo. And then after 15 minutes, ay tuloy-tuloy na po tayo para po sa ating pong second challenge. And meron po tayong coffee sa likuran. May snacks po tayo. For those who would like to grab some snacks and coffee, ay tayo po ay we have 10 to 15 minutes, mga kapatid, magpag-fellowship. Pray po muna tayo. Heavenly Father, salamat po sa inyo pong mensahe. Sa naunang pong challenge na yung binigay sa amin. Kayo na po ang kumilos sa puso ng bawat isang Panginoon na gawa. Hindi lamang po ito isang bagay na narinig lamang po namin, kundi amin po may apply po sa aming mga buhay, Panginoon. Bukas po, as we have our renewal of faith promise commitment, kayo na po ang siyang mag-increase pa ng aming faith. At pag-initin niyo pa po ang aming mga faith na makagawa pa po sa inyong kalulatian ng mga bagay, Panginoon, na dakila sa inyong harapan. Mga kaluluwang maliligtas, mga misyonary pang maidadagdag, upang ang inyong salita, ang gospel po ay maipangaral po at maikalat pa sa amang sulok ng mundo po ito. And as we have our short break this afternoon, Panginoon, may you be the one to bless our refreshment, Panginoon. And even with the remaining time that we have to hear the last challenge,
from our last speaker, ihanda niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Salamat po sa hapon po ito in this we ask in Christ's most precious and mighty name. Amen. Members, please, mag-serve po kayo sa mga ating mga ano niyo po sila. Meron tayong coffee sa likuran and some snacks, and then after po niyan ay tuloy-tuloy na po tayo ng hapon po ito.